Mga kapuso, narito po ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Isiniwalat ng Embahada ng China na bukod sa umunoy special agreement sa China noong Duterte administration, may bagong kasunduan ng Pilipinas at China sa kasalukuyang administrasyon tungkol sa Ayungin Shoal para raw mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon po yan sa Chinese Embassy sa Maynila na itinuro pa ang AFP Western Command o Westcom na siya raw nakipagkasundo sa China ngayong taon para sa anilay new model ng pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin. Sabi pa nga raw sa China ng AFP Westcom, aprobado na ng Department of National Defense at National Security Council ang umano'y kasunduan. Pinasungalingan niya ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año. Desperado na anya ang China at halatang nililihis ang atensyon ng publiko sa mas malaking istorya ng mga tinatambak ng China na patay na coral sa mga sandbar malapit sa Pag-asa Island. Pinabulaanan din ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang bagong pahayag ng China. Matapos daw ang courtesy call sa kanya ng Chinese Ambassador noong July 2023, hindi na niya pinayagan na magkaroon ng contact ang Defense Department at Chinese Embassy. Sa nangyari namang courtesy call, wala raw na pag-usapan new model o gentleman's agreement. Ayon kay Teodoro, dapat nang itigil ng China ang panlolokong ito. Hindi lang ang Kamuning flyover ang nasa planong kumpunihin para hindi magiba sa The Big One o ang kinatatakutang malakas na lindol sa Metro Manila. Nakatakdaring isara para sa retrofitting ang Guadalupe Bridge at Magallanes flyover. Nakatutok si EJ Gomez. Kahit linggo, bahagyang matrapik sa EDSA southbound sa bahagi ng Kamuning flyover. Binubutas na ang flyover para malaman ang kapal ng concrete slab ng tulay para sa pagkukumpuni. Bukod sa Kamuning flyover, nakatakdaring ayusin ang Magallanes flyover ngayong Mayo. Natatagal ng 9 na buwan ayon sa DPWH-NCR. Magpapalit tayo ng expansion joint sa ibabaw, pero maglalagay din po tayo ng fiber sheets and plate sa ilalim. Unahin na muna po nila yung pang-ilalim para po hindi naman masabay sa pagpunta nitong community over. Sisimulan na rin ngayong taon ang retrofitting sa Guadalupe Bridge na mahigit 60 taon nang nakatayo. Ayon sa DPWH, may rekomendasyong magtayo ng detour bridge sa upstream at downstream portion ng tulay para may pansamantalang daanan ang mga motorista. Ang talagang timeline nila dito is from 2024 to 2027. It would depend on kailan nga may issue yung kanilang notice to proceed para sa civil works. This is a JICA-funded project. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 Oras. 5 araw na walang tubig ang ilang lugar sa Taguig City. Apektadong barangay Pinagsama at Post Proper South Side mula noong May 1. Sabi ng mga residente, pinutol ang linya ng tubig sa kanilang lugar dahil hindi umano nakakapagbayad sa water concessionaire ang reseller ng tubig doon. Pero giit ng mga residente, on time sila magbayad ng kanilang bill sa reseller. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang naturang reseller ng tubig pero wala siya sa bahay. Nakipag-unay naman ang mayor ng Taguig City sa Manila Water na pumayag sa individual metering ng paunang 200 bahay. Sa ngayon, may fire truck na nagrarasyon ng tubig sa lugar. Umusok ang bulkang Mayon sa Albay pero hindi dahil sa pagputok nito o pagsabog. Sumiklab ang grass fire sa paanan ng bulkan simula kahapon dahil sa mainit na panahon. Bukod sa mga damo, may mga pananim at puno na nadamay. Inaalam pa ng BFP at DNR ang pinagmulan ng apoy at kung gaano kalawak ang pinsala. Nitong Biyernes, sumiklab din ang grass fire sa Taal Volcano Island. Ayon sa BFP San Nicolas, pinaniniwala ang naiwang pinaglutuan ng mga caretaker sa palaisdaan sa Taal Lake ang sanhi ng apoy. Paalala ng mga otoridad off-limit sa publiko ang Volcano Island. No pain, no gain. Akma ang motivational quote na yan sa isang taga Bacolod City. Yan po si Marvin Alob na dating janitor at messenger ng bangko at ngayon isa ng national bodybuilding champion. 2 gold at 2 silver medal ang napanalunan ng 46 anyos na si Alob mula sa National Bodybuilding and Men's Physique Competition. Ang kanya raw kaalaman sa fitness at kung paano makaiwas sa depresyon, ibinabahagi niya para maging inspirasyon din ng iba. Sunod niya ngayong pinaghahandaan ng isang kompetisyon sa Cebu. Tuli season na naman, kaya may Operasyon Tuli sa Maynila. Maagang nagparehistro ang mga nagpatuli.
mahigit 100 kabataang lalaki ang sumalang sa libreng operasyon. Bukod dyan, may libreng agahan at gamot ang Manila LGU para sa mga residente. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Extended ang debut ng celebration ni Sofia Pablo with her fans, giving tropical journey at 18 ang celebration ng Sparkle Teen Star na naging extra special with the presence ng other half ng Team Althea na si Allen Ansay. Game rin ng fans na nagbahagi ng kanilang message for the Kapuso debutant. Heads up, Blackjacks! Sandara and Mincy reunite to have some fun in Pagsanhan. Enjoy ang dalawang 21 members sa kanilang adventure. Giving Pinoy vibes ang mukbang ng dalawa sa inihaw na hotdog. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.